Diyos na nakababatid ng lahat ng bagay at may kontrol sa lahat ng bagay. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito na kami ay muli magsasama-sama upang muli, Ama, isambahin ka, purihin ka, luwalhatiin ka, at pasalamatan ka sa lahat ng iyong magagandang ginagawa sa buhay ng iyong mga nilikha. Salamat po sapagkat muli kami ay mag-aaral ng iyong salita. Makikinig po kami, Ama. Pakikinggan ka namin. Ano man ang nais mong mensahe sa gabing ito, ito ay aming ipapamuhay. Maraming salamat din po sa gagawin mong pagsama sa amin sa gabing ito at paggabay sa lahat ng may bahagi sa gabing ito, Ama. Salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na at awitin natin ang buong puso ang awiting Dalhin ang Ilaw. Tawag sa mga alay na pakinggan, nadalhin ang ilaw. May mga kaluluwang nalilinglan at nangangiligaw. Ang ilaw ng bagong balita, itanglaw na sa madlang. Ang ilaw ng bagong balita, itanglaw na sa madlang. Tawag ng masalungay na pakinggan, nadalhin ang ilaw. At ang aming tulong ay nalalaan kung dalhin ang ilaw. Ang ilaw ng bagong balita, itanglaw na sa madlang. Ang ilaw ng bagong balita, itanglaw. Ni Kristo'y sagalang tunay na taglaw. Ang ilaw at ang kanyang aral ay salaysay sa mga naligaw. Ang ilaw ng bagong balita, itanglaw na sa madlang. Ang ilaw ng bagong balita, itanglaw na sa madlang. Sa gawang pag-ibig ang lupa'y magdalhin ang ilaw. At sa mantalang may buhay na tago, itanglaw. Ang ilaw ng bagong balita, itanglaw na sa madlang. Ang ilaw ng bagong balita, itanglaw na sa madlang. Ngayon naman po ay makakarinig tayo ng isang pasasalamat o testimonya sa kabutihan ng Diyos sa buhay niya sa pamagitan ng ating diakono Miko Magbalana. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako rin po, hingil pa po. Nagbabalik po ako ng papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon. Yan, dahil po sa mga pagpapala na tatanggap ko po. Hindi man ganun kadami, pero hindi mo pa rin pwedeng anuhin si Lord sa kung ano yung kaya niya ibigay sa'yo. Diba? So, kahit yung pagising mo sa umaga, pasasalamat natin yung kay Lord. Blessing. And, yun nga, yung pag-iingat ni Lord, pinapasalamat ko rin kasi medyo malayo din yung work. 30 to 1 hour din yung and nagmumotor ako. And nito lang,
You know? Yung ito lang, parang nabunggo ako dun sa may, ano, sa may McKinley. So, parang, syempre, galing work, parang inaantok-antok ka. Parang, literal na wake-up call ni Lord yun. Na parang, pag uuwi ka, kailangan gising ka talaga. Kasi, buti na lang, di naging grabe yung tama. And, buti na lang din, di ako pinansin nung nabunggo ko. Siguro dahil wala siguro siyang lisensya or di, basta malakas eh. Talagang umano ako eh. And kinabahan ako. And paano na lang kung talagang yung mabilis ako. Kasi traffic pa yon. Parang, ayun, nakita ko yung pag-iingat ng Lord kasi hindi ganun grabe yung wala akong naging natamo. Yung sa motor lang. And ayun. Tapos, siguro, blessing din siguro yung mindset ko. And doon talaga na-realize na iba talaga kapag meron kang Kristo sa buhay. Kasi iba yung mindset ng isang Kristiyano sa hindi, di ba? Doon sa mga tagalabas. Kasi ako ngayon, iniisip ko na lang pag may problema ako na parang nandun pa rin yung blessing ng Lord na ginagawa ng Panginoon to, binigay ng Panginoon tong problema, hindi para sumuko ka, kundi para patatagin ka. Yun. Yung kasi naalala ko dati, ngayon lang ulit ako nagka-work eh. And si Joby, minsan eh, hindi naman siya nagreklamo, pero sinasabi niya, nai-stress siya sa trabaho. Sabi ko, parang mas mapalad ka kasi nai-stress ka sa trabaho. Ako, nai-stress ako kasi wala akong trabaho. Di ba? Parang magkaiba yun. Ako, buti ka nga, nai-stress ka dahil may trabaho ka. Ako, nai-stress ako kasi wala akong trabaho. Parang ganun yung nagiging mindset ko na parang imbis na tignan yung problema as a problem, mas sinitignan ko na siya na baka may gustong gawin ng Panginoon para sa akin. O mayroon pa siyang gustong iparelease para sa akin. So, ayun. And blessing din siguro sa health. And sa health kasi nga pa, gumaling ako dahil halos isang buwan ako nagkasakit and tumawid pa siya ng taon. Nag-start siya nung birthday ni Joby rin. Talagang nilagnat na ako. Then, hanggang nag-presentation na yung youth, hanggang tumawid na siya ng New Year, meron pa rin akong ubot, sipon. And parang, yun na rin yung sinabi siguro ng Lord na ingatan ko yung sarili ko. And hindi nga naging biro yung pinagdaanan din namin ng family kasi nga last year, 2 miyembro ng family namin yung nawala. Si Lolo at si Ate. Parehas sa sakit yun. So, siguro, yun na din yung naging way para ma-realize ng buong family na ingatan yung sarili. And si Daddy ngayon parang tumaas bigla yung BP niya ngayong week. Parang nag-160 siya. So, parang di ko alam kung may stress pa o bigla, kasi tumatanda na rin. Pero tinignan ko na naman siya ulit sa magandang view. Kasi sa ganung edad ni Daddy, di pa siya umiinom ng gamot, di pa siya nagba-maintenance. Parang yun yung una niyang sakit, parang sa BP lang pala. Hindi pa naman siya talagang sakit eh. Kasi tumaas lang naman yung BP. And kung titignan ko ibang tao, baka mas bata pa kay Daddy, baka may mga maintenance na, ganun. Parang ganun na lang, yun yung iniisip ko. And syempre, di nawawala rin yung mga salita ng Panginoon na talagang nagpapatibay sa amin. And last, yung blessing din, natanggap ko. Nung blessing na nangyari, yung nakakapag-devotion kami, tuloy-tuloy siya, parang magdadalawang buwan na kasi January kami nag-start. And kasama ko si Joby. Parang araw-araw, parang kung may vitamins ka na parang for word of God, di ba? So yun yung pinagkukuhanan mo ng lakas. Yun lamang po at maraming pong salamat. Tayo po tayong lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo. Samahan niyo po ako sa pag-awit at pagpuri sa ating Panginoon.
Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patuloy po tayo sa ating pag-awit. Lang hanggang katapatan sa buhay ko'y
sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ngayon naman po ay bigay natin ang ating buong pakinig, ang ating focus sa pakikinig ng mensahe ng Diyos na ihatid sa atin ng ating kapatid Gigi Ordonez. Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, wala ba kayong sasabihin sa akin? Akala ko nakalimutan nyo eh. Purihin po ang Panginoon kasi nagulat ako na ako yung speaker ngayon right after my birthday. Grabe talaga si Tita Lady. Siya ba yung nag-schedule? Galing ito sa sa parang situation na, 'di ba? We are currently on a parang puno ng pagsubok, no? So parang simula nung nangyari kay Pastor, talagang parang alam niyo 'yun, parang wala kang desire to celebrate, yung mga ganon. So parang gusto mo lang na patuloy na ipanalangin siya. At talagang, kumbaga, mag-gather bawat isa to pray and also to lift up the Lord and ask for healing, miraculous healing. So, personally, I decided na yung 60th ko, sa totoo lang po, last year ko pa pinaplano yun eh. Pero sabi nga, ang Panginoon ay napakagaling. Ano man yung plano mo, meron siyang better at magandang plano. So, ang tanong nyo, anong plano ko? Ang plano ko talaga, magkaroon ng concert. Ang gusto ko talaga ay mag-celebrate together with a live band. Yun talaga yung wish ko. Kasi alam niyo naman na sobrang love ko yung singing eh. So parang, yun yung iniisip ko. Pero, napakabuti ng Panginoon kasi pinakita niya sa akin, parang finally I decided, di ba galing nga kami sa, yung birthday ni Doc, tapos ito yung nangyari kay Pastor. Sunod-sunod yun, na para bang, lagi na lang, parang nakakaiyak. So parang, naisip ko na hindi ko kayang mag-celebrate ng gano'n yung merong party, merong plus syempre naubos na rin yung pera ko dun sa pag-alis. So parang okay lang Panginoon kasi parang wala rin palang difference. I've already experienced naman yung mga ganoong may lavish party, merong special na occasion na pinag-party. Pero parang yung birthday ko noong Monday, one of the best. Kasi napakasaya pa rin. Alam niyo kung saan kami nag-celebrate? Sa ospital. Doon sa St. Luke's. So, tinatanong nila ako ni Nanuri, Mama, saan ka mag-celebrate? Sabi ko, doon tayo kay Pastor. Kasi syempre hindi natin siya pwedeng, parang hindi namin kaya na wala siya. So even if nandun siya sa ICU, nandun naman kami sa canteen. So yun po. At napakasaya pa rin kasi may palaro. May maraming pagkain at masaya. It doesn't matter kung kung how you spend it, like lavishly ba? Malaking ginastos mo o maliit lang yung ginastos mo. Pero ang
nakita ko importance is yung happiness sa puso. Kasi yung parang naramdaman mo yung despite merong ganon, hindi mo kasi kayang tiisin yung ibang tao na hindi sila sumama, di ba? Kasi kung lalabas kayo, hindi makasama yung iba. At least si Pastor nandun lang. We are continuously praying for him and we are hopeful na patuloy siyang ipuin ng Panginoon. Amazed at takang-taka ang mga doktor sapagkat daming developments doon sa kaniyang kalalagayan. Hindi rin natin malaman kung bakit, hindi rin natin ma-explain. Ito yung sinasabi na maraming bagay na hindi kayang ipaliwanag. Pero ang kasagutan ay na kanino? Nasa Panginoon lamang. May mga bagay na hindi niya i-reveal ngayon, pero may mga bagay na ituturo niya ngayon sa'yo or later on, matututunan mo at malalaman mo kung bakit nangyayari ito. So, sa pag-iisip ng topic, sabi ko, ano kaya? Tinatanong ko yung dalawang manang. Sabi ko, baka maiyak ako. Ang naisip ko ay yung surviving life storms. Kasi, isang bagyo sa buhay na hindi mo aakalain. Sino na po sa atin yung nakaranas ng bagyo? Yung totoong bagyo. Lahat tayo. Lahat tayo nakaranas ng bagyo. As a matter of fact, kami po, pag uwi namin last time galing sa abroad, pagkalapag namin, bagyo pala sa Pilipinas. Inatid kami from San Joaquin to Tipas. Bawal ang sasakyan tricycle na nakaangat. Kasi may mga dala-dala dahil baha. So, mahirap po sa atin, di ba? Dahil binabaha yung lugar natin. Ang naaalala ko, pag bagyo, kapag kami noon, pamilya, hindi talaga kami tumitira sa bahay kasi tuloy ang pasok sa school, di ba? Tuloy yun. Tumitira kami sa ibang lugar. Pupunta po kami, nagre-rent po kami sa ibang apartment. So nakatira na po kami noon sa may Pasig, sa may CBC, at nakatira na rin po kami sa may Patero, sa isang relative, at sa Kapitolyo. So maraming karanasan ang bagyo. Tama ba? Sandali pong ito, nais ko pong basahin sa inyo. So, ang napili kong topic, Surviving Life Storms from Matthew 14, verses 22 to 33. Ito po yung Jesus walks on the water. So, tayo po tayong lahat. Babasahin ko lang po yung verse. At sabi dito, Jesus walks on the water. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. And the boat was already considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them. Walking on the lake, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to him, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Pagpalain ng Panginoon, pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y makakaupo na. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Sabi doon sa aking guide, magbigay ng joke.
So as intro, magbigay daw ako ng joke. Ang naalala kong joke, kasi February, bakit hindi, hindi, si Beauty, kilala niyo si Beauty Gonzales, niligawan pala ni Paulo Contis. Pero hindi niya sinagot. Bakit? Kasi pag nagkatuluyan, magiging, ayun, beauty contest. Yun daw yung joke. Meron pa isa. Si Cool Ledesma, niligawan ni atoy ko. Hindi rin niya sinagot kasi magiging kuko. Ayun. Para at least natawa kayo, no? Yung mga kabataan hindi makarelate. Hindi nila kilala. Hindi nila kilala. Ayan. Be. Okay. So, punta-punta tayo ayun sa topic. So, ang topic natin ay tungkol sa storm, tungkol sa bagyo. Nakaranas na po tayo ng iba't ibang bagyo. Tunay na bagyo, physical storm, karamdaman, emotional storm, siguro may mga kaaway, spiritual, mental, iba't iba. So sabi dito, ano yung lessons, how to survive a storm? Number 1, ayan, take note. Storms are often encountered in obedience to God. So sabi po dito, ang Panginoon, God leads us into the storm by divine appointment. Be encouraged and just know that in the midst of these storms, you may indeed be doing the will of God because storms teach us. In obedience to Christ, we sometimes encounter them. This storm was appointed to the disciples by God. Alam niyo po, nung nangyari yun kay Pastor, parang inisip ko, bakit si Pastor? Bakit nangyari sa kanya? Sobrang iyak ko dun sa isang prayer one night na talagang hagulgol na hindi ko alam bakit kailangang mangyari sa kanya. Sometimes, may paraan ng Panginoon sa pakikipag-usap sa atin, sa pagtuturo sa atin, sa pag-teach sa atin, at sa pagpapadiscipline sa atin. Iba't ibang pamamaraan. Sabi ko nga, sobrang kakaiba, high level. Pero one thing for sure, whatever yung desire o yung nais ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon sa atin, eh talagang siya yun eh. Di ba? Wala tayong magagawa doon. All we need to do is obey. Be in obedience to Jesus. So whatever we encounter, storm man ito o mas matindi pa sa storm, if it is by divine appointment, we just have to obey God. Okay? Yung mga kabataan, baka akala natin, yung nararanasin natin ngayon na bullying o kung ano man, sobrang bigat na. Pero isipin natin yung ibang tao, mas mabigat yung nararanasan nila. So somehow, parang mas blessed pa nga tayo, di ba? So, let us always find that place in our heart na laging nag-o-obey at laging iniintindi ang obedience, ang pagsunod sa Panginoon. Number 2, storms should remind us of the promises of God. Ito po yung isa sa mga na-experience ko simula nung nagkasakit si Pastor, na parang in every prayer, in every song, in every word na lumalabas sa atin every time we are with Him, kay Pastor dumadalaw po, laging promises ng Panginoon yung naririnig mo. Bakit? Because we can rely only on His promises. When life becomes difficult, and when you are in the midst of that storm, with all of its winds trying to blow you away, when that happens, will you be reminded of the promises of God? Minsan nakakalimutan na natin eh. So kailangan daw po, in the middle of the storm, pag nasa gitna tayo ng storm, alalahanin ang promises ng God. Sa office, I celebrated my 60th. I also
filed yung letter of intent to retire. Retiree na ako. Tutuksin na naman ako mga kabataan. Alam niyo po, iba na kasi yung situation. Pero since last year, I've been praying to God, Lord, give me signs. Give me mga bagay na makakapagpa-convince sa akin that I really have to go. And talagang God wants me to go, I know. Kasi sabi nga, habang malakas ka pa, habang hindi pa yung... Ngayon, isa pa lang yung umaalalay sa kaliwang kamay ko. Baka dalawa na later. Samantalahin ang pagkakataon. Kailan ka pinabayaan ng Panginoon? Kailan ka pinagkulang? Ito yung isang natatandaan ko lagi na sinasabi ni Pastor Er. Kailan ka pinagkulang ng Panginoon? Kailan ka niya pinabayaan? Hindi ka niya pinabayaan. Never ka niya pinabayaan. Sabi sa Hebrews 13:5, I will never leave or forsake you. And when we are going through that storm, what we have to do is remind ourselves of the promises of God. Believe in those promises even when the wind is against us. Sabi nga, we live by promises, not by explanations. Marinig mo lang ang pangako ng Panginoon, there's relief. There's upliftment. Na-uplift ang puso mo. Diba? Kaya nga po nung dumalaw yung Dabarkads tinawag sila ni Pastor, nakita sila talagang tinawag si Ate Cora, nakita niya si Aling Maliit. At sabi niya, parang nanonood ba ako ng Itbulaga? So, let us always remember na ang promises ng Lord, yung makakapagpalakas. Kaya nga, di ba sabi sa atin, take time to read the Bible, to memorize. Kasi hindi naman yun nandoon lang. Yun lang ang purpose. You remember God's word and you say God's word every now and then, especially during the time when you need it. Pag ikaw ay nasa isang kalalagayan na delikado, ano yung sasabihin mo? Siguro si Lorna, Diyos ko! Sisigaw ng ganon. Parang, Lord! Di ba? May mga time na hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin. Ano yung isisigaw natin sa Panginoon. The best that we can say, the best that we can recite is yung promise, yung nais ng Panginoon, ipinangako niya sa buhay natin. Napakarami po nitong promises. Tama ba? Sinong maraming na-memorize na promise ng Panginoon? Si Niel yan. Meron kang na-memorize? Sabi ni Niel, ayan, i-memorize po natin. Sapagkat we live by promises and not by explanations. Napakabuti po ng Panginoon, napakarami niyang pangako at talagang ito ay binibigyan niya ng katuparan. Number 3, napakaganda nito. Even when we cannot see Jesus, Jesus sees us. He knows everything because of his omniscience. His eyes are upon them even though they couldn't see him. And you know, there are times in our life when things are so dark, when they are so hopeless, when we can't see God. My friend, today, there are times of darkness when we cannot see God, but God sees us. May I remind you that when push comes to shove in life, it is more important that God sees us than we see God. And today, my friend, I tell you, God sees you. Sabi nga, nung nangyari kay Pastor, ang gusto ko talagang gawin is yakapin sila Ate Nirsa, sila Erin, kasi sila yung talagang sobrang affected during that time
na wag tayong magulumihanan sapagkat God is omniscient. He knows everything. And when God sees us, nakikita niya, alam niya, hindi ito lingid sa kanya. Hindi ito, kumbaga parang walang kabuluhan sa kanya. Meron siyang gagawin. Meron siyang gagawin. And true enough, napakaraming developments, napakaraming changes. Una pa lang yung hindi malaman kung ano yung sakit, hindi malaman, but then nagkaroon ng iba't ibang yung findings, maraming tinreat sa kanya. Pero one thing for sure, at one thing na nagulat talaga ang mga doctors ay yung development doon sa kanyang katawan. And we know for a fact na it's the work of God. It is God truly working. Walang karapatan ang anumang works of devil sa buhay niya. Sapagkat he is a disciple of God, isang manggagawa ng Panginoon na talagang naglilingkod sa Panginoon. So in times na nandoon ka sa storm at nandoon ka sa point na parang hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, you can cry to the Lord. You can tell Him, Lord, ito po ang gawin mo sa akin. Kailangan ko pong iligtas mo ako sa kalalagayang ito. Lord, hipuin mo ang katawan ni Pastor sapagkat walang karapatan ang sino man para saktan siya. Siya ay para sa iyo lamang. Siya ay para sa iyo lamang, Panginoon. So, ang daming luha, ang daming sakit. Kasi love natin siya di ba? Mahal na mahal natin si Pastor. Sabi nga, kahit hindi nga umingiti yun Poging-pogi pa rin tayo sa kanya. Pero, yun nga yung masakit, parang hindi natin alam bakit nangyari. But sometimes, God teaches us through these situations. Tayo pong lahat ay tinuturuan ng Panginoon. Alam nyo, for the very first time, nagsama-sama ang church to pray for Pastor. And true enough, nakita natin yung work of the Lord in his life. Na we are assured that whatever happens, we know God is with him. Amen? Amen. And if God is with us, who can be against us? Number 4, Jesus comes to us at the right time. He is the just-in-time God. Sabi nga doon sa ating binasang story, sa ating verse kanina, 4 o'clock in the morning when it's the darkest. Sino po dito ang nagigising na ng alas 4 ng madaling araw? Ayan, kasama ako. Siyempre, yung mga oldies, puwera kay Manang. 4 o'clock when it's the darkest, when the disciples are weary, when the situation is most hopeless, it is then that Jesus comes. It is the moment of our desperation. Jesus comes to us in the darkest moment of our lives. Minsan hindi po natin alam, doon sa parang lugmok ka na, at ikaw ay parang nando na sa talagang ultimate na sakit o yung pinakamadilim na bahagi ng buhay, doon dumarating si Jesus. So sabi nga, nakikita ni Jesus, He sees you, and He will take action. He takes action just in time. Napakagaling po ng ating Panginoon. Good timing po siya lagi. Ang timing ng Panginoon ay hindi natin ba ikukumpara sa iba pa. Number 5, our fears might be Jesus in disguise. We don't know that it's Jesus sometimes. When the disciples saw him on the sea, walking on the sea, they were terrified. Nagulat sila kasi hindi nila kilala. Ito ba'y multo? Ito ba'y ghost? Is it a ghost?
At sila ay umiyak in fear. But Jesus calmed them. Sabi ni Jesus, take heart. It is I. Ako ito. Do not be afraid. Would you remember that they would fear when Jesus is coming toward them? Parang natakot pa sila kasi hindi nga nila alam na si Jesus yun eh. And sometimes, we don't recognize the fact that Jesus comes to us. But it doesn't look like Jesus. Minsan may lalapit sa'yo. Minsan merong magsasalita sa'yo. Blessing in disguise, ito yung mga ginagamit ng Panginoon. Sabi dito, the doctor who brings bad news, the situation that seems to be over your head, it may be Jesus coming to you. So, iba't ibang paraan. Napakagaling po talaga ng Panginoon eh. Iba't ibang pamamaraan. Gugulatin ka niya. Hindi mo aakalain, He works in ways we cannot see. Magugulat ka na lang sa pamamaraan ng Panginoon. Pagkat ikaw ay tinuturuan niya, He wants you to learn, He wants to mold you, He wants to perfectly mold you into the person that He wants you to be. Ito po yung nais niya para sa atin. So let's obey. Let's follow. Hayaan natin na si Lord yung mag-take control sa buhay natin. Number 6. The water that threatens over your head is under Jesus Christ's feet. The disciples feared drowning. Natakot sila, baka sila malunod. Natakot sila sa tubig. But Jesus showed that He was totally triumphant over that water. Walang makakatalo kay Jesus. And I want you to visualize that Jesus totally is triumphant over your storm. Sino yung nakakaranas ng storm sa buhay niya ngayon? Marami sa atin. I want you to know, the Bible says that God has exalted Him. The Scripture says that He is above principality, every power, every name that is named both in this world and in the world to come. And though it may be difficult for you to grasp and for me to grasp, in the midst of injustice, in the midst of pain, in the midst of mystery, surely God's ways are mysterious to us. We still believe that Jesus walks in triumph as King of kings and Lord of lords and God of all gods. He has your storm under His control. The only thing that you have to do is what? Believe. Have faith. Because God will always be in control. Isa sa mga bagay na nakita ko doon sa nangyari kay Pastor, learning, God will always be in control, especially sa mga anak niya. Whatever happens, sabi ko nga, doon ako sa point na, Lord, ang hirap naman ng situation. Bakit po ganon? Negative agad yung isip natin, ano? Pero, the other way around, positive, meron ka palang nais na makita or matutunan sa pangyayaring ito. Na anuman ang mangyari, anumang, naalala ko tuloy yung kanta, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, pupuri at pa rin. So, kahit anong oras, kahit anong araw, ang Panginoon, ang nais niya sa atin is to be joyful and to always praise Him. Napakahirap, ano? Kasi, how can you praise God and how can you give thanks to Him kung ang nararanasan mo ay katulad ng nararanasan ng pastor? Ang hirap. Pero yun yung wonderful eh. Yun nga yung nais niya. Di ba kakaiba nga si Lord eh. Because kapag nagawa mo yun, then ultimately, yung faith mo is really working. Yung faith mo is really that strong. At ang nais niya is makita yung faith ng bawat isa sa atin. That we believe, that we trust God
that we put our faith and our hope and our trust in only our Lord Jesus Christ. Amen? And last, our ability to walk is dependent on the focus of our eyes. There is a time for long prayers, but there is also a time for short prayers. Lord, save me, sabi ni Lorna. Lord, save me. Jesus is the immediate Jesus. In verse 22, sabi po dito, immediately he made the disciples get into the boat. Verse 27, immediately he said, take heart, it is I. Do not be afraid. Verse 31, Jesus immediately reached out his hand and took him. He is the immediate Jesus. What was Peter's greatest problem? Is it the speed of the wind? Yun ba yun? Height of the wave? Depth of the water? The answer is no. Peter's greatest problem was the lack of faith. Because you see, to Jesus, it didn't matter the depth of the water, speed of the wind, height of the waves. All those to Jesus were irrelevant. Walang kabuluhan yan. Baliwala kay Jesus yan. We are talking about the omnipotent, all-powerful Jesus. Sabi nga, "O you of little faith." We look at the wave and we're conditioned to look at the waves and we forget that we must look at Jesus. Pag nagsuswimming ka, tapos ang lakas ng alon, minsan nawawala ka sa sarili mong diskarte sa pagsuswim. Kasi napapatingin ka sa alon. Di ba? Just like us, kailangan yung focus mo dapat nakatuon lagi. Kanino? Kay Jesus. Dapat laging kay Jesus, sa ating Panginoon, nakatutok ang iyong vision, ang iyong mata, ang iyong yung guide mo on everyday life. We're conditioned to look at the waves and we forget that we must look at Jesus. Sabi dito, ang ginagawa niya, yung tip niya sa atin, what I do is have sheets of paper. Pero ngayon meron ng bago nabibili na to sa TikTok o kaya sa Lazada When I become fearful, when I begin to think of what death may be like, and how it is, or how that is, and that what you experience after death, he said, when I am that distracted and lacking peace, nawawala lahat. Nawawala ako sa sarili ko because I'm distracted by problems, by storms. I begin to go over the promises of God. I memorize most of them. At ito yung ginagawa niya. If I continue to stay focused on the promises, peace comes. Ulit-ulitin mo yung promise ng Panginoon. I will never leave you nor forsake you. For by grace you are saved through faith. If God is with us, who can be against us? Sabi nga, cast all your cares upon Him, for He cares for you. He can handle your burden. He can handle your storm. And He can handle mine. He is the God that specializes on the impossible. So have faith. Trust in God. Sabi nga dun sa Romans 8:37, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For how long will you struggle with it? Hindi natin alam. Hindi natin alam kung kailan matatapos yung treatment pastor, kung kailan matatapos yung kanyang gamutan. We do not know, but as long as God is there, you will win. Because if God is for us, who can be against us? We are more than conquerors in Christ Jesus. Yes, we can feel that. Yes, but it should never control us because it is only God who has the right to be in the throne of our lives. Not sickness, not sadness,
not anything in the world. Jesus alone. So we are all overcomers through Jesus our Lord. Sometimes, ang Panginoon, maraming pamamaraan. God has to break us in order to build us. Napakaganda ng sinabi na to. In order for us to maging buo, kailangan daw i-break niya tayo. Sirain muna tayo. So yung pagsuko natin, kasama yan. Hindi siya madali, di ba? Pero doon tayo bubuuin ng ating Panginoon. So kahit mahirap ang buhay, kahit anong problema, kahit ano yung sitwasyon, sasamahan tayo ng Diyos because He is in control. And anything under His control is never out of control. In the end, it will be a smooth finish line. Mahirap lang yan habang kumakarera, habang nakikipagpaligsahan ka. Pero lagi mong tandaan, focus lang sa Panginoon. Kasi napakabuti po ng ating Diyos. Huwag po tayong kumapit sa iba. Sa Diyos lamang tayo maniwala. Sa Diyos lamang po tayo kumapit. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Muli nagkasama kami. Muli ay pinaramdam mo, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong mensahe on how to survive storms. True, Panginoon, na kailangan lamang that we focus on you, we believe, and always remember your promises, at lagi kaming nakatuon sa pag-obey sa iyo, Panginoon. Because you always sees us. You are there for us. You are in control of our lives. We also lift up unto you si Pastor Patuloy po namin siyang pinapanalangin sa iyo, Panginoon. Hipuin mo po siya ng iyong mapagpalang kamay. Patuloy mo siyang pagalingin. Give him your miraculous healing, Father. Cover him with your mighty hands, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming sandigan, ang aming bato, at sa iyo lamang po kami naniniwala. Lord, maraming bagay na hindi nasasagot ng aming makatanungan, pero isa lamang ang aming alam. You are our God, and you are the greatest, the Lord of all lords and the King of all kings. Lord, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang great provider. Sa iyo lamang nanggagaling ang lahat, Panginoon. We thank you, we praise you, and we worship you, Lord. Maraming salamat sapagkat hindi pa man dinidinig mo ang panalangin at ang nais ng bawat isa. Nais po namin gumaling ang aming pastor para makasama po namin siya muli dito sa aming church. Lord, we thank you because alam namin na in your right time, just in time, Panginoon, ibabalik mo siya ng maayos, buong buo, Panginoon, at nandoon ang ngiti sapagkat nais niyang laging maglingkod sa iyo. We worship you, we praise you, and we glorify you. We thank you, Lord Jesus. We love you. And this we pray in Jesus' name. Amen. Ayan, isang pagpapala po sa gabing ito ang ating narinig. Salamat sa Diyos sa isang pampalakas loob na mensahe. Ngayon naman po ay dadako tayo sa paghandog kasabay ng tanging awit ng ating kapatid Gerald de Maguila. Did you rise the sun for me, or
paint a million stars that I might know your majesty. Is your voice upon the wind? Is everything I've known marked with my maker's fingerprints? Breathe on me, let me see your face. Ever I will seek you, 'cause all you are is all I want, always. Draw me close in your arms, oh God, I wanna be with you. I wanna be with you. Can I feel you in the rain? Abandon all I am to have you captured me again. Let the earth resound your praise. Can you hear as all creation lives to glorify one name? Breathe on me, let me see your face. Ever I will seek you, 'cause all you are is all I want, always. Draw me close in your arms, oh God, I wanna be with you, 'cause all you are is all I want, always. Draw me close in your arms, oh God, I wanna be with you. I wanna be with you, oh God, I wanna be with you. I wanna be with you. Ayan, dadako na po tayo sa ating sama-samang panalanginan. Ang lahat po ng nasa tahanan ay pwede pong sumabay at makikita ang ating mga stream. Yung pong prayer group 1, panalangin para sa may karamdaman sa kababaihan po. Prayer group 2, panalangin para sa mga gawain at paggawain ng Tipasonida Church. Ito pong 2 row. Ayan. At yung prayer group 3 ay dito, sama si J.I., Carissa, Miko at ibang kabataan. At ang prayer group 4 po ay sa mga kalalakihan. Sige po, magsama-sama na po. Ayan. Tayo na po tayo.
Tayo po'y manalangin. O Diyos, amang mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon. Muli sa gabing ito, sa patuloy na sama-sama namin upang patuloy na maglingkod at itaas ang dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon to na pinagkalabo sa bawat sa amin, sa inyong mensahe, Panginoon, sa inyong ginamit upang magatid ng inyong banal na salita, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa bagyo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa kabila ng bagyo na aming mga kinaharap, Panginoon. Ay
nandun ang pangako, Panginoon, na patuloy niyo kami sasamahan, patuloy niyo kaming susubaybayan at hindi niyo kami iwanan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na patuloy niyo pinagkakalab sa bawat sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming pastor na patuloy na nakaratay sa karamdaman, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy niyong pagbibigay sa kanya ng galingan, patuloy na kalakasan, Panginoon, sa mga sandaling ito. Bagamat nalalaman namin, Panginoon, na kanyang kalalagayan, Panginoon, ay napakahirap at hindi namin maisip, Panginoon. Ngunit sa kadaklaan mo, Panginoon, sa kapangyarihan mo, kayo patuloy na gagamit ng mga tao na patuloy na mag-iingat at magpapagaling sa kanya, Panginoon. Sa mga doktor, Panginoon, ang mga nurse patuloy na nag-aalaga sa kanya. Patuloy namin silang nilalapit sa inyo, Panginoon. Naway sa mga darating na araw, patuloy namin na makasama, Panginoon, ang aming pastor. Patuloy namin silang makapiling makasama sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong ito na inyong pinagkakalab sa bawat isa sa amin. Ganun din po, Panginoon, nilalapit namin, Panginoon, ang kanilang pamilya, ang ating nurse, Panginoon, si Nika, si Erin, si Bam, si Matmat at si Kayla, Panginoon. Patuloy silang gabayan sa lahat ng mga pagsubok na kanilang kinaharap, Panginoon. Patuloy namin na ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na manguna sa kanila, patuloy silang patatagin sa kanilang pananampalataya, sa kanilang patuloy na pagkapit sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Alam po namin na walang imposible na ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang laging gumagabay at sumasa kanila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa Panginoon ito. Gabi ito, Panginoon. Kuli sa iyo ako parihan, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at nakakaharap sa inyong walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula noon, una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Señor.